makulay na tanawin ng pelikulang Pilipino noong dekada 60, isang panahon ng masisiglang pagbabago at pagsikat ng mga di malilimutang bituin. Lumitaw ang isang pangalan na nag-iwan ng kakaibang tatak, si Elsa Bufar. Sa hanay ng mga nagniningning na aktres tulad ni Divina Valencia, Stella Suarez, Sofia Moran at Helen Thompson, si Bufar ay namukod-tangi hindi lamang dahil sa kanyang angking ganda, kundi dahil sa isang imahen na bihirang makita sa lokal na pelikula, ang imahen ng isang sopistikada at kosmopolitang aristokrata. Ang kanyang presensya sa pinilakang tabing, bagamat panandalian, ay nagpakilala ng isang uri ng kariktan na tila nagmula sa ibang mundo. Isang babaeng may pandaigdigang pananaw na napadpad sa industriyang lokal. Ang kanyang karera ay isang pambihirang kaso ng pag-angkop kung saan ang isang kahinaan. Ang kanyang limitadong kasanayan sa wikang Tagalog ay naging pinakamatibay na sandata sa pagbuo ng kanyang natatanging pagkakakilanlan bilang artista. Sa pagsusuring ito sa kanyang buhay at karera, tutuklasin natin kung paano nabuo ang kanyang persona, ang mga hamon na kanyang hinarap, at ang pamana na kanyang iniwan sa may ikling panahon ng kanyang pamamayaagpag sa showbiz. Pinagmulan at edukasyon, pundasyon ng isang pandaigdigang identidad. Ang pagkatao ni Elsa Bufar ay hinubog ng isang kapaligirang malayo sa karaniwang karanasan ng maraming Pilipino noong kanyang panahon. Sa kanilang tahanan, ang pangunahing wika ng komunikasyon ay Ingles at Espanyol, isang testamento sa uri ng pamilyang kanyang pinagmulan. Ang dalawang wikang ito ang nagsilbing pundasyon ng kanyang pananalita at pag-iisip na siyang naging dahilan kung bakit hindi siya naging bihasa sa Tagalog. Ang kanyang kahirapan sa pagsasalita ng pambansang wika ay hindi nagmula sa kakulangan ng pagsisikap, kundi sa isang realidad ng kanyang pagkabata kung saan ang Tagalog ay hindi pang araw-araw na ginagamit. Higit pa rito, ang kanyang kaalaman sa wika ay hindi natapos sa Ingles at Espanyol. Nagkaroon din siya ng kakayahang umunawa at magsalita ng Pranses at Aleman. Ang multilingual na kasanayang ito ay nagpatibay sa kanyang kosmopolitang imahen at naging napakahalaga sa kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo bago pa man siya pumasok sa pag-aartista. Ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang kultura ay nagbigay sa kanya ng isang malawak na pananaw na malinaw na naipakita sa kanyang kilos at pananamit. Ang kanyang formal na edukasyon ay sumasalamin din sa kanyang sopistikadong pinagmulan. Nagtapos siya ng kursong Business Secretarial sa Universidad ng Santo Tomas, isang institusyong kilala sa paghubog ng mga profesional. Upang lalo pang pagyamanin ang kanyang kaalaman, kumuha siya ng kursong Commercial Business English sa Freedom of Business School sa Barcelona, Espanya. Bukod dito, nag-aral din siya sa isang finishing school sa nasabing bansa, isang uri ng edukasyon na nakatuon sa pagtuturo ng tamang asal, kultura, at mga kasanayang panlipunan na angkop para sa mga kababaihan sa mataas na lipunan. Ang karanasang ito ang lalong nagpatibay sa kanyang aristokratikong tindig at kilos. Bago pa man siya natuklasan ng industriya ng pelikula, ang mundo ni Elsa Bufar ay umiikot na sa paglalakbay at serbisyong internasyonal. Nakapagtrabaho siya sa ilang mga prestihiyosong airline company tulad ng Trans World Airlines, TWA, Pan American World Airways, Pan Am, at British Overseas Airways Corporation, BOAC. Ang kanyang trabaho sa mga kumpanyang ito ay nagbigay daan upang malibot niya ang mundo, maranasan ang iba't ibang kultura, at makasalamuha ang iba't ibang uri ng tao. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanyang kumpiyansa at nagbigay sa kanya ng isang natural na worldly o pandaigdigang aura na siyang magiging puhunan niya sa kanyang pagpasok sa pelikula. Pagsilang sa pinilakang tabing, ang aksidente at angkop na bituin. Ang pagpasok ni Elsa Bufar sa pelikulang Pilipino ay isang magandang aksidente. Ang kanyang unang paglabas ay sa pelikulang James Batman noong 1966, isang blockbuster na komedya na pinagbidahan ng hari ng komedya, si Dolphy. Sa pelikulang ito, ginampanan niya ang papel ni Catwoman, isang karakter na nangangailangan ng karisma, alindog, at isang bahid ng panganib. Agad siyang napansin at hinangaan ng mga manonood. Ang kanyang kakaibang ganda na may halong kanluraning itsura at ang kanyang kumpiyansa sa harap ng kamera
ay agad na nagmarka. Ang mainit na pagtanggap ng publiko ay naging hudyat para sa mga producer. Nabigyan siya ng mas marami pang proyekto. Subalit, kaakibat ng biglaang pagsikat na ito ang isang malaking hamon. Ang kanyang kahirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Sa isang industriya kung saan ang dialogo ay kaluluwa ng pag-arte, ito ay maaaring maging isang malaking hadlang. Gayunpaman, sa halip na ituring itong isang depekto, ginamit ito ng mga direktor at manunulat bilang isang katangian na nagpapatingkad sa kanyang pagiging natatangi. Dito nagsimulang mahubog ang kanyang typecast o ang paulit-ulit na pagganap sa mga partikular na uri ng karakter. Binigyan siya ng mga papel na akma sa kanyang personalidad at limitasyon sa wika. Madalas siyang gumanap bilang isang babaeng aristokrata, isang sosyalera, o isang dayuhan na mayaman at sopistikada. Ang kanyang mga dialogo ay madalas na nasa wikang Ingles o isang kombinasyon ng Tagalog at Ingles, Taglish, na nooy hindi pa gaanong karaniwan sa pelikula ngunit perpektong bumagay sa kanyang natural na paraan ng pananalita. Ang estratehiyang ito ay hindi lamang nagbigay solusyon sa praktikal na problema sa wika, kundi nagpaigting din sa kanyang imahen bilang isang babaeng tila hindi kabilang sa masa, isang figura ng aspirasyon at glamour. Sa kabila ng kanyang pagiging epektibo sa mga ganitong papel, may mga pagkakataon na hinangad din ni Buffard na masubukan ang kanyang kakayahan sa mas mabibigat na pagganap. Nais niyang makaranas na gumanap sa mga purong dramatikong karakter upang patunayan na ang kanyang talento ay hindi limitado sa pagiging isang glamour girl. Ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na artistikong ambisyon sa likod ng kanyang nagniningning na panlabas na anyo. Isang sulyap sa kanyang filmografya ang maikling ngunit makabuluhang legasya. Sa loob lamang ng ilang taon, nakagawa si Elsa Buffard ng isang serye ng mga pelikula na nagpatibay sa kanyang estado bilang isang kilalang bituin ng dekada 60. Ang kanyang filmografya ay isang testamento sa kung paano niyakap ng industriya ang kanyang kakaibang alindog. Noong 1966, kasunod ng kanyang matagumpay na debut, lumabas siya sa mga pelikulang tulad ng Lagay Muna, Ayos Na, Darling, Mga Bagong Salta sa Bahay Engkantada, at Ito ang Pilipino. Ang mga proyektong ito ay nagpatuloy sa paghubog ng kanyang imahen bilang isang maganda at kaakit-akit na presensya sa pelikula. Sumunod na taon, noong 1967, naging mas abala siya sa mga pelikulang Buhay, Artista, The Experts, KKK, Kilabot, at Hammerhead. Sa mga pelikulang ito, madalas siyang itinatambal sa mga nangungunang aktor ng panahon na lalong nagpataas ng kanyang kasikatan. Ang kanyang mga papel, bagamat madalas ay sumusuporta sa mga pangunahing bida, ay laging kapansin-pansin at hindi malilimutan. Ang taong 1968 ay naging isa rin sa kanyang pinakaproduktibong taon. Kabilang sa kanyang mga pelikula ay Ang Kailangan Magdusa, Target, Captain Karate, Namatay ng Dahil Sa'yo, Brasong Bakal Keras Anapigar, Tatlong Kilabot sa Baradero. Ang mga pamagat na ito ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng genre, mula sa aksyon hanggang sa drama. Ngunit ang kanyang karakter ay madalas na nananatiling consistent sa kanyang itinatag na persona. Ang isa sa pinakamahalagang pelikula sa kanyang karera na nagsilbi ring isa sa kanyang mga huling proyekto ay ang Igorota, 1968 ng Nepomuceno Productions. Ang pelikulang ito ay isang malaking tagumpay, kapwa sa takilya at sa mga kritiko. Dito, nakasama niya ang mga haligi ng industriya tulad nina Charito Solis, Rick Rodrigo, at Eddie Garcia. Gumanap siya bilang ang mayaman at sopistikadong kapatid ng karakter ni Rick Rodrigo. Ang Igorota ay humakot ng maraming parangal mula sa FAMAS, Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards. At ang kanyang pagganap dito ay nagsilbing isang angkop na pagtatapos sa kanyang maikling karera, na nagpapakita ng kanyang kakayahang makipagsabayan sa mga pinakamahuhusay na artista ng kanyang henerasyon. Buhay sa labas ng kamera ang tunay na Elsa Buffard. Sa likod ng kanyang imahen bilang isang mailap at eleganteng bituin, ang tunay na Elsa Buffard Inadasaypar ay isang taong mayaman sa karanasan at may sariling pananaw sa buhay. Kapag wala siyang ginagawang pelikula, sumasabak siya sa pagmumodelo. Isang larangan na perpektong umakma sa kanyang tangkad at kariktan.
Isang malaking kabalintunaan sa kanyang buhay ang perception ng publiko sa kanya. Dahil sa kanyang mga papel bilang isang suplada at aristokratikong babae, madalas siyang inaakalang isnabera sa tunay na buhay. Ayon sa kanya, ang impresyong ito ay direktang resulta ng mga karakter na kanyang binigyang buhay sa pelikula. Ang isa pang hamon na kanyang kinaharap ay ang hindi kanais-nais na atensyon na kaakibat ng kanyang sexy na imahen. Inamin niya na marami siyang natatanggap na mga tawag sa telepono at mga alok mula sa mga lalaking hindi niya kilala. Isang madilim na bahagi ng pagiging isang pampublikong figura na kanyang tiniis. Ngunit sa kanyang personal na buhay, si Elsa ay malayo sa kanyang on-screen persona. Inilalarawan siya bilang isang taong palakaibigan. May malawak na pag-iisip, broad-minded, at isang extrovert na nasisiyahang makihalubilo sa kanyang mga kaibigan. Mas komportable siyang nakasuot ng mga kaswal na damit kaysa sa mga magagarang bestida na isinusuot niya sa pelikula. Isa sa kanyang mga hilig ay ang pagsasayaw. Madalas siyang makikitang nagsasayaw sa mga party at ito raw ang kanyang sikreto sa pagpapanatili ng kanyang magandang pangangatawan. Ang kanyang pagiging aktibo at masayahin ay isang malaking kaibahan sa seryoso at formal na imahen na madalas niyang ipakita sa screen. Bilang isang taong nakapaglakbay na sa maraming bansa, mahilig siyang mangolekta ng mga souvenir mula sa mga lugar na kanyang napupuntahan. Mayroon din siyang koleksyon ng mga pabango na binili niya mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Isang mas kapansin-pansing bahagi ng kanyang mga koleksyon ay ang mga replika ng mga obra maestra ng mga tanyag na pintor tulad nina Leonardo da Vinci at Pablo Picasso. Ang interes na ito sa sining ay isa pang patunay ng kanyang malawak na kaalaman at pagpapahalaga sa kultura, mga katangiang nagpatibay sa kanyang pagiging isang tunay na woman of the world. Paglisan at pamana ang misteryo at alaala. Bago pa man matapos ang dekada 60, sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, nagpasya si Elsa Bufard na talikuran ang mundo ng showbiz. Ang kanyang pagre-retiro ay kasing bilis at kasing bigla ng kanyang pagsikat. Matapos ang kanyang huling pelikula, nagbalik siya sa ibang bansa at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa iba't ibang lugar. Mula noon, wala nang naging malinaw na balita tungkol sa kanyang pribadong buhay. Ang kanyang paglaho sa mata ng publiko ay nag-iwan ng isang aura ng misteryo. Marahil ay nagkaroon siya ng sariling pamilya at namuhay ng tahimik, malayo sa ingay at liwanag ng industriyang minsan niyang ginawaran ng karangalan. Ang kawalan ng impormasyon tungkol sa kanyang buhay pagkatapos ng showbiz ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang alamat bilang isang bituing dumaan na parang isang bulalakaw, nagniningning ng husto sa maikling sandali at pagkatapos ay naglaho, nag-iwan ng isang di malilimutang bakas. Sa maikling panahon ng kanyang pananatili sa pelikulang Pilipino, si Elsa Bufar ay hinangaan ng marami at minahal ng mga tagahanga. Nag-iwan siya ng isang natatanging tatak sa puso ng mga manonood bilang isang simbolo ng kagandahan, sopistikasyon at pandaigdigang kariktan. Siya ay naging inspirasyon at isang paalala na sa mundo ng sining kung minsan ang hindi pang karaniwang mga katangian ang siyang nagiging dahilan ng isang di malilimutang pamana. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang aktres, kundi tungkol sa isang babaeng may sariling mundo na buong tapang na ibinahagi ang isang piraso ng kanyang pagkatao sa publiko at sa paggawa nito ay lumikha ng isang imahen na mananatiling buhay sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino.